back to the Bible. Back to the Bible tayo. No? Back to basic. The basic of life. Naging theme song natin yan, di ba? Basic of life. Basic of life, salita ng Diyos. Diba? Bible, the basic of life. Yan, ang salita ng Diyos. Kapag meron tayo nito, ang Diyos ay ating nagiging sa atin. Yung favor, the loving favor of God will be ours. Diba? Sabi nito, the Word of God, the Bible is the most highest book to be read. Kaya kung naghahanap ka ng most and highest, Bible na. Amen? Meditated and obeyed. Dapat sa Kristyano, ito yung most meditated and obeyed. No? Ito yung binabasa mo normally, madalas, frequently, sabi nga, minimeditate mo, sinusunod mo. Diba? That we might have the most best, most na best pa and most highest wisdom. Tingnan nyo, yung mga hindi, sa Bible, akala nila, tali-talino nila. Ano pa nga sa eskwelahan yan Magna cum laude, di pa nga sa eskwelahan yan Pero bakit gano'n ang buhay? Miserable, malungkot, mayaman naman. Pero, miserable, broken family. Diba? Hindi yan, dami mayayaman. Broken family. Ang mga anak, adik. Ang mga anak, laman ng mga kung anong sosyalan, at pati mga sabungan, sugalan. Pagdating sa family, bagsak. Sa negosyo, ang galing. Diba? Ang galing sa negosyo. Ang galing sa kanilang business, sa kanilang career. Kung paano maging isang maayos na tao. Pero pagdating sa family, pagdating sa personal life na yung bang siya na lang, marami siyang tanong, malungkot. Kaya maraming mayayaman, malungkot siya. Akala niyo yung mayayaman masasaya, kaya nga umiinom ng alak yan Hindi siya umiinom ng alak para saan lang, umiinom siya ng alak kasi para makalimutan yung kanyang misery. Ano na sa Bible yan? Yung mga manginginom ng alak, miserable ang buhay niyan Kaya nga umiinom sila ng alak. Para makalimutan nila yung kanilang misery. Kaya yung mga umiinom ng alak, kaya lang, miserable sila hindi ka naman miserable, bakit umiinom ka ng alak? Sabi ng iba, ba't si Kristo umiinom ng alak? Hindi po alak na bad yun. Yun po yung good wine. Dalawa po ang wine sa Bible isang bad, isang good. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, uminom ka ng alak. Yung alak na tinutukoy ni Pablo ay good wine. Diba? Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians, huwag kayong iinom ng alak. Ba't kay Timothy pinayagan? Kasi nga, yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, good wine. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa Ephesians, alak na pinagmumula ng kaguluhan. Yun ang huwag mong iinumin. Sa ibang salin, pinagmumula ng kabulastugan. Mas masagong pakinggan, May salitang kabulastugan. Yan ang salin sa ibang talata. Ibang aklat ng Bible. Kaya yung mga lasinggero, miserable ko buhay niyan. Kaawaan niyo sila. Kristyano ka, miserable ka ba? Hindi po. Huwag ka niyo na alak. Hindi ka naman pala. Huwag mo alak yung good wine. Yung mga juices. Fresh juice. Mga good wine ang tawag dyan. Maraming tao. Ano yan? Walang katuwaan yan. Masaya siya. Yung tawag na happiness. Ibig sabihin po ng salitang happiness, galing sa salitang happen. Pag magandang nangyayari, masaya siya.
Yon, happiness. Pero yung joy and gladness, iba yan. Kahit hindi masayang nangyayari sa paligid mo, yung joy nandun pa rin. Yung gladness nandun pa rin. Kasi nga, merong magbibigay siya ng joy and gladness. Sino yun? The Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit. Sabi na, wisdom, salvation, joy, abundance, and good, great success. Kaya, ewan ko sa inyo, ha? Success of living on this crooked and chaos world where we belong till we reach God's promised home. Amen? The mansion in heaven with our ever-loving Savior, true God. Yan. Kaya, ang Bible, mga kapatid, napaka-mysterious book, pero napakagandang aklat para bigyan ng oras para basahin. Kaya nasabi ni Joshua, 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So the Bible, the Word of God, is the book of law. Number 2, book of statutes. Diba? Statutes. Sabi na statutes, ito yung precepts. Ito yung pamantayan. Yan, no? Precepts. Pamantayan yan. Yung salitang law, Torah. Yan. Torah. A perfect or statute, especially the Decalogue or Pentateuch. Law. Diba? Kaya, sabi nito, yung salitang perfect, ang salita ng Diyos ay perfect, diba? Entire. Kabuuan. Literally, figuratively, or morally. Integrity, or truth. Diba? Kaya yung salita ng Diyos, without blemish, complete, diba? Full. At ang salita po ng Diyos ay sincere. Sincere po yan. Sabi nga ay sound, without spot, undefiled, upright. Yan po ang salita ng Diyos, no? Kaya, ang salita po ng Diyos, ang Torah, at ang salita po ng Diyos ay ang statute. Ito po yung ating nagiging pamantayan, no? Pamantayan sa ating pamumuhay. Kaya, perfect yan. Walang kulang, walang labis, walang kulang. At ito ay talagang every word of God is profitable. Profitable. Kaya kapag hindi kayo nagbasa ng Bible, ibig sabihin, wala kayong profit nung araw na yun. Wala kayong Bible reading eh. Basta napakalabo ng mata ko, di Bible listening. Di ba? Wala kang Bible reading, Bible listening. Susunod, papagawa po tayo ng isang lugar, magkakaroon po tayo ng daily devotion. No? Ang daily devotion natin ay ilalagay natin doon sa ating GC lang. Hindi natin papaskip to sa mga members lang natin na doon sa ating devotion, no? Magkakaroon po tayo ng devotion every day. So, iaayos po natin yan. Kaya ang salita po ng Diyos ay perfect yan, ano? Ito yung tinatawag din po na Torah or statute. Ang ibig sabihin po ng statute, ano eh? Saan na yun? Sa Grego po yan, sa Hebrew ay pikud. Pikud. Or, ang ibig sabihin po rito, appointed. Mandate. Yan, mandate.
Yung salita pong statute ay the mandate of the Lord. Mandato. Yan. Command, di ba? Mandato, command. At ito po yung ating standard. Ang mandato ng Panginoon. Kaya ang salita po ng Diyos ay mandato ng bawat mananampalataya. Sa bawat mananampalataya. At ang sabi ng Bible, ito ay matuwid. Straight. Di ba? Straight. Just. Sabi nga doon, no? Upright. Kaya sa salita po ng Diyos ay matuwid yan. So, the Lord, sabi rito, is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yung salitang testimony, testimony. Bila po sabihin ng witness. Witness. Ito raw po ay sure. Diba? Sa sure means a man, firm or faithful. To trust or to believe. To be permanent. Diba? Permanente po yan. Morally to be true or certain. Ganyan po ang salita ng Diyos. Diba? Establish. Hindi po ito nawawala. Steadfast. Sure. Kaya po kapag meron kayong salita ng Diyos, ito po ay sigurado, katiwa-tiwala. Alam niyo, ang salita ng tao, pabago-bago yan. Oo ngayon, bukas hindi na. Pero ang salita ng Diyos, oo ngayon, bukas oo pa rin. Sa makalawa, oo pa rin. After millions of years, oo pa rin. Hindi nagbabago. Yan sa tao. Tama ngayon, mamaya, ay mali pala. Di ba? O, kita niyo yung Big Bang Theory. Ngayon, ano ang Big Bang Theory? Wala na. Sinasabi na total lies. Ano ba? More, sabi nga dito sa verse 10, more to be desired. Sabi po ng Psalms 19, verse 10. More to be desired are they than gold, yea, than much fine golds, sweeter also than honey and the honeycomb. Di ba? Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Bakit? Nagbibigay po ng babala ang salita ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Mga lingkod tayo ng Diyos. Sinabi ng Bible ito. Di ba? Huwag makikipamatok sa di mananampalataya. Ang katwiran ng iba. Bakit? Dadalhin ko naman sa Panginoon na. Sabi ng Matthew, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na yung taong yan na sinasabi mo, dadalhin mo sa Panginoon ay madadala mo? Baka ikaw naman yung badala niya. Di ba? Ang dami ngayon. Ang daming compromiser na mga Krisyano ngayon. Nag-aasawa na unbeliever. Kukuha ng kapartner sa business, unbeliever. Di baling katulong mo sila, pero hindi mo sila kapartner. Salitang partner, equal footing. Nakikipag-equal footing ka sa unbeliever. Wala bang Krisyano dyan na pwede mong maging kapartner sa business? Ba't kukuha ka ng unbeliever? Hindi ka mataas, hindi ka mababa. Of course, hindi rin siya mataas, hindi rin siya mababa. So, ang tawag nga doon ay equality. Hindi po tayo equal ng unbeliever. Ang unbeliever, papa, impyerno. Ang Krisyano, papa, langit. Ang unbeliever, papa, worse. Papunta sa pagiging worse. Ang Krisyano, papunta sa pagiging best. Opposite lagi yan eh. Meron naman isa, katwiran niya. Wala akong makita magandang Krisyano eh. At least ito, unbeliever. Kahit pag unbeliever, maganda. Lalo pag naging Krisyano, lalong maganda. Di ba? Siguro ang mata niya, mata ni Satanas. Binigyan siya ni Satanas ng salamin.
na lahat ng tingnan niya na ang bigay-bigay maganda. Diba? Meron daw dalawang young people doon sa Malabon, Mandaluyong. Nung kinasal, hindi na nagpakita ng church. Pagkatapos ng wedding. Nung tinanong, ba't di na kayo umaating? Pastor, kaya na naman ako umaating doon. Naghahanap ako ng magandang babae na baptist. Kasi nga, ang alam mo namin, ang mga baptist mababait. Well, punta ako sa baptist. Kasi mababait ang mga babae dyan. Dahil napangasawa ko na yung babae gusto ko. Mabait. Maganda. Kaya hindi ka umatin. Tinanong mo yung babae. O ikaw, ba't naman hindi ka na umatin? Kasi nga, alam ko, ang mga baptist mababait. Kaya, punta ako sa baptist para makakita ko ng mabait. O yan, napangasawa ko na siya. Ba't pa? Nakuha ko na yung gusto ko. Yun palang purpose yung dalawa, kaya kayo nagpunta ng baptist para makakita ng mabait na mapapangasawa. Alam mo, hindi rin po nagtagalan sa relasyon ng dalawa, nag-away, naghiwalay. Kala ko ba, mabait ang mga baptist, bakit naghiwalay kayo? Kasi nga, nag-baptist kasi para makakuha ng mapapangasawang baptist. Dahil ang paniniwala, pag-baptist, mabait. Mabait ba ang baptist? Pagtulog. Pag nanaginip yan, nananapak yan. Ang hanapin ninyo, Kristiyano, amen? Kristiyano. Kahit baptist siya, pag hindi Kristiyano yan, sira ulo yan. Lalabas at lalabas ang sungay niyan. Pero kung yun ay Kristiyano, at baptist pa, yan ang maganda. Kristiyano na, baptist pa. Baptist na, Kristiyano pa. Pero kung baptist lang, kalimutan nyo na lang yun. Sapagkat ang baptist ay hindi nakapagbabago ng buhay. Ang reliyon ay hindi nakapagliligtas. Pero ang salita ng Diyos, amen? Nagbibigay ng good insight. Diba? Making wise the simple. Diba? Enlightening the eye. Sabi dyan, no? Kaya ako na nagbabasa ng Bible, ang salita ng Diyos, ay nagiging matalino. Nagkakaroon siya ng enlightenment. Di ba? At sabi ng Bible, iniingatan ka, binibigyan ka ng warning ng salita ng Diyos para hindi ka mapahamak at binibigyan ka niya ng great reward. Napakaganda, no? So, hindi lamang siya book of the Lord. Ito po ay, sabi nito, ang salita ng Diyos ay isang aklat ng kautusan, commandments. Ang salita ng Diyos ay isang standard ng ating pamumuhay. At ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Book of the law, book of statute, standard, at ito po yung aklat ng kautusan. At nagbibigay po ito ng wisdom sa mga nangangailangan. Warning, nagbibigay siya ng warning, at nagbibigay po siya ng great reward. Kaya po, sabi po kay Timothy, 2 Timothy 3:15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture, verse 16, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Gusto nyo ang mga anak nyo, ang ginagawa ay good works, hindi bad works? Teach them the word of God. Pag hindi natutunan ng bata ang salita ng Diyos, bad works ang gagawin niya. Pero pag natutunan niya ang salita ng Diyos, good works ang gagawin niya.
Amen? Ito ang sabi ng Bible. Kaya, sabi rito, Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Yung salita po ng Diyos, no? Sabi po rito sa verse 13, Proverbs 4:13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Length of days, verse 16, is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Pastor, tagal mo ng pastor, ba't mahirap ka pa rin? Akala mo lang mahirap ako. Kasi nakabase ka sa nakikitang yaman. Kasi ang tingin ng tao, ang yaman yung nakikita eh. Ang sabi ng Bible, lahat ng nakikita, temporary. Temporal lang yan. Nakita mo, may coaches yung isa, ang pastor wala. Temporal lang yan eh. Ilang taon lang yan, sira na yan. Bulok na yan. Ilagay na natin, 20 years. After 20 years, sira na yan. Pastor, wala kang bahay, wala kang lupa, nangupahan ka lang. Yung bahay, after 100 years, sira na. Di ba? O, lagay natin. I-double natin, times 2. After 200 years, sira na. Kasi, ang tingin ng maraming tao sa mga pastor na mahirap siya kasi wala siya bahay. Wala siya kotse. Di ba? At ang church niya ay pa lang. Pero ang talagang wisdom, talagang riches na sinasabi ng Bible ay hindi po yung mga nakikita. Ang isa sa mga riches ng pastor ay ang kanyang mga anak. Reward ng Panginoon yan eh. Psalms 127. Di ba? Lord, children is an heritage of the Lord. And the fruit of the womb is His reward. Basta nakikita ang tao pero meron kang hindi nakikita sa kanya. Alin? Yung kanyang soul and spirit. Meron siyang soul, meron siyang spirit. Hindi mo nakikita yan. Yan yung tinatawag na divine part. O yung tinatawag na spiritual part ng tao. Kaya hindi po ang tao ay material being lang. We are not just a material being. We are also a spiritual being like God. So ang tao, meron siyang temporal, meron din siyang eternal. Pero yung temporal, ang sabi ng Bible, babaguhin. It will be changed. Babaguhin. Ang sabi ng Bible sa Corinthians, at the twinkling of an eye, sabi doon, at the last drop of God, sabi doon, lahat babaguhin. Hindi lahat mamamatay, pero lahat babaguhin. Yung patay, bubuhayin, at ang kanyang katawan, wala nang kamatayan. Ecclesiastical body. Diba? Yung buhay, yung kanya rin katawan ay babaguhin, gagawing ecclesiastical body. Kaya, both spiritual and material being of a man ay mananatili na pag binago na. Gagawin na siyang celestial being. Not just a terrestrial being. Ganina, ecclesial. Church pala yun. Celestial pala. Meron tayong celestial being, meron din po tayong terrestrial being. But, pagdating ni Kristo, our terrestrial being will be changed as a celestial being. Celestial being. Okay? Magiging mga langit din pala ang katawan natin. Yung pagbahay may spirit, siguro may demonyo dyan. Parang yung bahay niyo, yung spirit na nandyan eh. Spirit na ni Kristo. Amen? Yung kayamanan po, yung mga anak,
Sabi ko nga, sa amin magkakapatid, ako pinakamayaman. Bakit? Apat ang anak ko, lahat ng kapatid ko, tatlo lang, pinakamarami. Sa mga hipad ko, bayaw ko, ako lang din naman yung pinakamarami anak. Pinakamarami anak ng siya tatlo lang din. Siya si Ali, tatlo lang anak din. Si Helen, tatlo lang din. Pero ako, apat. O, ako pinakamayaman. May nauna pang dalawa. Diba? May representative pa ako sa langit. Kaya, huwag niyong tignan ang tao sa kanyang material things para sabihin niyo siya mayaman o sa kanyang financial aspect. Okay. Pangalawa, hindi lamang po ang kayamanan ay yung mga bata na yan. A good name, sabi ng Bible, is rather to be chosen than silver and gold, than precious ointment. Yung daw mabuting pangalan, di ba? Eh, paano, Pastor? Hindi nga maganda pangalan mo eh. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw yung tao na kahit makasalanan, pero binago ka ni Kristo. So, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Nabubuhay ka na sa kabanalan. Ngayon, dahil ikaw ay banal na, ang iyong pangalan na ay maganda na. Good name na. Yeah. Nagiging mabuti na ang pangalan mo dahil pinapabuti ng Diyos. Oh. Ay mabuting pangalan ay dapat nating piliin kaysa sa malaking nawawalang kumukupas na kayamanan. Kaya pag mabuting pangalan mo, hindi mayaman ka sa mabuting pangalan. Ano ba? Oh, ang pastor, may mansion sa langit. Yung Kristiyano pastor, marami kasi nagpa-pastor-pastoral lang eh. Hindi baptist yun. Pero pag baptist yun, yung pastor, ay Kristiyano yun, may mansion sa langit yun. Wala akong mansion sa lupa. Pero, sabi ni Kristo, I will prepare a mansion for you. Amen? Mansion. Sa langit. Eh, buhay pa naman ako mga kapatid eh. Ang sabi ng Bible, a living dog is better than a dead lion. Ngayon, siguro dog pa lang ako. Pero, baka bigla akong mag-transform as a lion. Bakit? Eh, kasi ang tingin ng mga tao, yung lion, yung mayayaman. Yung mga nasa politiko, di ba? Baka lion ang tawag nila dyan eh. Eh kung bigla sinabi ng Diyos, Pastor Alex, bago ka man lang mamatay, patitikimin kita ng mansyon sa lupa. Sasakyan ang gusto mo. Ibibili ka ng anak mo. Ibibili ka ng DJ. Ibibili ka ng mga anak mo ng mansyon. Hindi naman pakaganda. Maraming magulang. Alang nga itayong mansyon eh. Ang nagtayo ng mansyon niya, yung anak niya. Maraming magulang. Wala itinayong mansyon niya. Pero may itinayong mansyon para sa kanya yung anak niya. Tignan niyo si Ramon Revilla. May monumento yun. Sino nagtayo nun? Siya? Hindi. Ang nagtayo ng mga anak niya. Nagpatayo ng monumento ni ni Ramon Revilla. Kaya meron sariling monumento si Revilla. Wala ko saan nakalagay, ha? Hindi ko saan nakalagay. Pero si Rizal may monumento. Diba? Siya ba nagtayo yun? Hindi. Tao rin nagtayo yun eh. Kasi mga kapatid, maaaring darating ang panahon, patay na ako. Baka, katulad si Pastor Abante, yung picture ng kanyang tatay na pastor, nandun sa church nila. Kaya laki-laking, malaki ba ito? Laki pa rito. Bakit gano'n? Makalaki. Picture ng kanyang tatay. Na nakasombrero at may tungkol. Diba? Sabihin, yung tatay niya, hindi man nakapagtayo ng ganung kalaking katulad ng church niya ngayon. Pero ang tatay niya ay ginamit ng Panginoon para siya maligtas at magpastor. Pastor siya. Kaya yung tatay niya, pinagmamalaki niya. Good name. Kung hindi good name yung tatay niya, pagmamalaki niya ba yun?
Hindi malaki yun. Kaya, karamihan ng tao nakatingin sa material and financial. Pero dapat, ang isang Kristiyano, sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on earth. Amen? Yung mga sasakyan, bahay, ano lang yan? Temporary lang yan. Temporary shelter. Hindi ka magtatagal dyan. Iiwanan mo rin yan. Ang masaklap lang, dahil hindi mo naturuan ng salita ng Diyos yung pinag-iwanan mo, ayun, ginamit sa kalokohan yung tinayo mong bahay, mansion, ginawang house of prostitute. O kaya ginawang house ng mga drug lord. Alam niyo ba, si Bin Laden ay alang bansang tumanggap para ilibing? Si Bin Laden, wala pong tumanggap na bansa para ilibing siya. Ayaw daw nila na maging shrine ang kanilang bansa ng mga natal sa kanila. Natawag doon, kay Bin Laden eh. Hindi. Muslim yun eh. Natawag sa kanila, di ba? Yung terrorist. Ayaw daw nila maging shrine ng mga terrorist ang bansa nila. Kaya ayaw nilang ilibing doon. Si Bin Laden. Muslim si Bin Laden, di ba? Pati Muslim, ayaw siya tanggapin. Alam niyo kung saan ilibing? Sa dagat. Hindi makatanggi ang ilog eh. Nilagyan nila ng pabigat ang kabaong ni Bin Laden para lumubog sa dagat. Ganun po nilibing si Bin Laden. Ultimo yung kababayan niyang Muslim, tinanggihan siya. Baka daw kasi babalitaan ng mga terrorist na doon nakalibing si Bin Laden, gawing shrine ang kanilang bansa ng mga terorista. Ano nyo? Kasi bad name. Pero kung good name yan, makapagagawa siya ng mga bastang Muslim. Pati tinilibing yan. Gusto namin dito nakalibitan. Di ba? Good name eh. Bad name. Ayaw tanggapin. Kaya mga kapatid, kapag ang ating mga anak, pinabayaan nyo na hindi nakakilala sa Diyos, hindi na-train na salita ng Diyos, maglaan na kayo ng maraming kortal. At baka mamaya pati maraming ang piyansa. No? Ayan, sabi po rito, happy is the man that findeth wisdom. Magiging masaya ka pala, hindi pala malungkot. Length of days, magiging mahaba buhay mo. Riches, magiging mayaman ka. Honor, sisikat ka. I-honor ka ng yung mga anak mo. I-honor ka ng mga anak mo. Maraming magulang ayaw i-honor ng anak eh. Pero marami naman ding anak, walang honor sa magulang. Lalo kung matanda na tuhod-tuhod na. Wala na bang pakinabang. Aba, nung malakas yan eh. Hindi mo nga pinasweldo yan, nagtrabaho sa bahay mo yan eh. Nag-alaga ng anak mo yan, wala sweldo, kain lang eh. Kain, libreng tulog, libreng tubig, kuryente. Sapat ba yun? Hindi po. Tapos nung matanda na, ugod-ugod na, Kuya, kunin niyo lang kung si nanay, si tatay. Matagal na namin inalagaan. Ano matagal na inalagaan? Ang tagal na kayo inalagaan niya. Ngayon, nangangailangan siya ng tagapag-alaga. Saka kayo, saka niyo ipamimigay. Diba? Sumpain kayo ng Panginoon. Kaya wala kayong utang na loob. Ang sabi po rito, her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Puro kapayapaan. For wisdom is a defense and money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Nagbibigay daw ng buhay ang wisdom. The Word of God is the wisdom of God. So, study, read the book of God.
ang aklat ng salita ng Diyos, ito po ay aklat ng buhay. Amen? Book of Law, Book of Statute, Book of Commandments, Book of Testimony, ano ba? And Book of Wisdom. The Bible is the book of life. Tingnan mo. Proverbs 3:1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall add to thee. Length of days, ilang oras po sa isang araw? Proverbs 3:1 and 2. Di ba, 24 hours lang a day? Eh, sabi ng Bible length of days. Eh, di meron kang extra hour. Amen? Sa Diyos, bibigyan ka ng extra day. Kung sa kanila ay 365 days a year, sa iyo, higit sa 365 days a year ang araw mo sa Diyos. Length of days Di ba? O kung 24 hours ang isang araw para sa Diyos, bibigyan ka niya ng more than 24 hours a day. Di ba maganda, no? Kaya yung salita po ng Diyos, binabaliwala natin. Pag binaliwala kayo ng salita ng Diyos, bahala kayo sa buhay niyo. Sabi nito, long life, mahabang buhay, peace, mapayapang buhay, idadagdag sa iyo. Proverbs 4:13, take fast hold of instruction. Let her not go, keep her, for she is thy life. Siya yung buhay mo. Diba? For they are life, verse 22, Proverbs 4:22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Buhay sa naghahanap sa Kanya, at kalusugan sa kanilang mga laman. Kaya dapat ng Kristyano, healthy Sabi ng Bible, the wise man is strong. Pagka ikaw ay kinapitan ng cancer, hindi ka na strong. Bakit? Manghihina ka na dahil yung cancer cell na yun, dumadami yan kumakalat yan Hanggang sa isang araw, hindi ka na makagalaw. Manghihina ka na. Kaya, ang matalino raw ay malakas. Kaya magpakatalino kayo sa salita ng Diyos para lumakas kayo. Both spiritual and physical. Si Pablo, halimbawa yan, 80 years old na namatay. Kaya siya namatay, pinugutan ng ulo. Sabi ni isa, hindi, nauntog. Ganun ba? O kasi nga, nang pinugutan siya ng ulo, nalaglag, hindi siya nasalo sa timba. Sabi ni Pablo, aray ko, nauntog ako, nabalok ako, patay. Ganun daw sabi. Sabi rin length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Ways of pleasantness, peace. Grabe, Kaya Book of Life, ang aklat ng salita ng Diyos. Okay? Sabi po ng verse 23, keep thy heart with all diligence. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Ingatan mo ng maingat sa iyong puso ang salita ng Diyos, mga kapatid. Philippians 2:16, holding forth the word of life. Diba? That I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Hold forth the word of life. Ginawang team yan Panghawakan mo ng mainam
Napanghawa ka ng mainam sa salita ng buhay. Ano po yung salita ng buhay? The word of the Lord. Di ba ba? Ang salita ng Diyos ay ang salita ng buhay. So kung kayo po, kung tayo po ay Kristiyano, meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Huwag ka naman problema sa kamatayan mo kung saan ka pupunta. Sa langit na yan eh. Dapat ang bigyan mo na atensyon, ano ang mangyayari sa mga taong iiwanan mo. Sila ba ay magkikita pa kayo sa langit? O sila ay hindi mo makikita dahil sila dadali ng Diyos sa impyerno? Alam mo, yung magalit ko ay masama. Dahil si Kristo pala ay masama. Nagalit si Kristo eh. Nalatigo pa nga eh. Di ba? Hindi masama pala ang Diyos kasi nagagalit ang Diyos eh. Sabi ng Bible, and the wrath of God. Di ba? Ang galit ng Diyos. Hindi po masama nagagalit. Conforme sa iyong bakit ka nagalit. Kung nagagalit ka dahil sa kasalanan ng iyong mga loved ones, hindi mo masama yun. Kasi kinukorek mo sila sa masama nila gawa. Diba? At kaya sa mga anak ko, pag gumawa kayo ng kalokohan, makikita niyo si Satanas sa katakuhan ko. Paano ako magalit? Si Pastor Alex pala, nagiging demonyo. Ang isa, demonyo ko dahil demonyo ka. Pero anghel ako pagka anghel ka. Oh, di ba? Kasi mga kapatid, ipakita nyo sa inyo mga loved ones kung paano kayo magalit sa kasalanan. Si Kristo nagalit siya eh. Doon nga, nagtitinda sa temple eh. Ano ginawa ni Kristo? Kumuha ng latigo. Pinaglalatigo yung mga, hindi naman tao nilatigo. Nilatigo ni Kristo yung mga paninda nila. Hindi tao. Hindi ba paninda? Oh, sabi ni Kristo, nasusulat. Ang bahay ng ang aking tahanan ay gagawing tahanan ng dalanginan, hindi ng mga tulisan. Alam mo pala nagbebenta sa church, tulisan. Huwag kayo magbenta sa church, magiging tulisan kayo. Diba? Mananambahan eh. Bakit gano'n sila? Kasi nga, halimbawa ako, napakalayo ng pinanggalingan ko, 3 hektarya. Ay, 3 hektarya, 3 kilometro. Pinakamalapit yun, 3 kilometro. Lalakarin ko yan. Papunta sa temple. Para sumamba. Eh, pag sasamba ka sa Israelita, pag sumamba, may dalang handog, tupa, baka, kambing, gano'n eh, no? Bato-bato, kalapate, yun na, kung mayaman, baka, medyo mahirap. Kambing, o kaya tupa. Mahirap na mahirap, bato-bato. Below poverty, bato-bato. Poverty, kalapate. O, pero pag below poverty, bato-bato. Hinuhuli na yung sa gubat eh. Eh, kalapate, makakabili ka pa. Eh, ngayon, ang ginawa ng mga Pariseo, pinayagan nila yung mga tao magtinda ng mga kambing, tupa, baka, kalapate, bato-bato para sa paghahandog. Eh ako, tamad ako, ayaw magdala. Pagdating ko sa temple, sa labas, mamimili lang ako. Kung ano yung kaya ng pera ko, bibili ko. Diba, kaya lang ng pera ko ay kalapate. Pamili mo ako ng kalapate kasi maghahandog ako. Diba? O, yung mayaman. O, gusto ko yung baka na yun. Maghahandog ako. Ganun eh. Hindi mo na kailangan magdala. Nandun na eh. Bibilin mo na lang. Eh, katakaran niya ng tao magdala ng handog eh. Kaya makita ni Kristo, pinagdalating ko yung mga paninda nila. Eh, sabi ng Diyos, ang aking tahanan ay lugar ng dalanginan, hindi ng tulisan. Okay, kaya kung tayo nagagalit sa ating mga anak,
Pagalitan natin sila, lalo pag hindi nag-a-attend ng church. Baka naman kaya hindi ma-attend ng church, hindi naman din talaga tayo ma-attend ng church. Follow the leader lang yun eh. Kaya hindi ma-attend ang ating mga labas kasi hindi naman din talaga tayo ma-attend ng church. Kung kabilugan lang ng buwan. Kaya pagka sinita mo, anak, pati ka ma-attend. Oh, ikaw nga dati. Kaya kabilugan ka lang ng buwan ma-attend eh. Tapos nung nakita mo, walang buwan eh, hindi ka rin ma-attend. Natakpan ako lang yung buwan eh. Nagkaroon ng nagkaroon ng, ang tawag doon yung ulap na mga ulan. Natakpan yung ulap eh. Ayun, naku, hindi bilog ang buwan yun. Hindi mo na ako magsisimba. Di ba? Kaya don't expect. Bakit? Ikaw ang leader eh. Ang sabi ng Bible, mga magulang, kayo ang mag-nourish. Kayo ang mag-admonish sa inyong mga anak to the Lord. Nourish them and admonish them to the Lord. Eh, hindi mo naman sila ninonourish, hindi mo naman sila admonish. Bakit? Eh, ikaw mismo wala sa church. Kaya wala kang good example to follow. Pero kung ikaw ay laging nandun sa gawain ng Panginoon, nagsasakripisyo ka sa gawain ng Panginoon, nakita mo yung mga lovers mo, oy, kayo. Di ba pwede mo, kahit sitahin mo sila, pagalitan mo sila, wala silang masasabi sa iyo. Kasi ikaw mismo ay nandun, present lagi. So, umpisa siguro, magagalit sila, mahinis sila, magtatampo sila, magre-rebelde sila. Pero hayaan mo lang. Kapag sabi ng Bible, foolishness is in the heart of a child. May foolishness kasi sa puso niyan eh. Sabi ng Bible, kailangan mo ng rod of correction. At hindi ang unang rod, the Word of God. Amen? Pangalawang rod, kumuha ka ng pamalo dyan. Kuha ka ng sinturon, kuha ka ng stick. Ang amoy palo. Diba? Ba't mo naman papatayin? Sabi ng Bible, paluin mo siya paminsan-minsan. O, di paluin mo. Saan ba yung magandang palo? Sa puwet. Maramdaman niya. Nagaling ka dahil meron siyang ginagawang mali. Ano yun? Yung hindi niya magsimba. Yung hindi niya pagbabasa ng Bible. Yung hindi niya pananalangin. Yung hindi niya pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At pag nakalakihan ng bata yan, na siya laging nasa gawain ng Panginoon, pag namatay ka, alam mo na ang anak mo, pati mong anak. Wala magiging problema ang bayan. Magiging huwaran, magiging example na bayan. Ito mga anak ko na to, malaki galit sa akin mga yan eh. Bakit? Eh, kasi sa akin, sabi ko, kung ayaw niyo na pumatay ng church, umalis na kayo sa bahay ko. Eh siguro, pag nag-graduate ng mga to, magkaasawa na yan. Bakit? Eh, parang wala sa bahay ko. Pagka dito tayo sa bahay ni dati, required tayo matay na church. Required tayo matay ng mga fellowship. Eh, mag-aasawa na ako para makalis na ako. Di ba? Talaga naman talaga sa isip ng bata eh. Kasi rebelde nga. Pero kung hindi naman sila rebelde, hindi nila isipin yun. Para kasabihin pa nila tutulungan ko muna dati ko bago ako mag-asawa. Bakit? Wala pang property church namin eh. Hindi pag nag-asawa ko, hindi ako pupunta sa pamilya ko yung income ko. O at least, bibili ko muna ng lupa ang simbahan. Tulungan ko muna tayo yung church. Tapos mag-asawa ko. Mga gano'n, di ba? Yung mga gano'n tao na hindi sila kagad nag-asawa, hanggang hindi nila nakita na yung kanilang daddy ay nasa maayos na kalalagayan. Ako? Yeah, bagamat nag-asawa lang, pero ginawa ng anak ni Pastor Robert, bumili ng lupa, yung lupa niya binili, tinayo na simbahan doon sa PRP. Kaya yung kapatid niya, Pastor John Albert, may sarili ng lupa para sa church. At may building na rin, tatayo ang nilang bagong building. Hanggang third floor yata kanilang plano. Pinagtutulong-tulungan ng magkakapatid at ng magulang. Di ba napakagandang banding? Bakit? Ito kasi mga anak ni Pastor Robert na trained sa gawain ng Diyos. Hindi naman nagpastor lahat, isa lang ang nagpastor eh.
Sa 8 anak, isa lang nagpastor. Ewan ko lang, ilan ang lalaki? Ilan ang lalaki nila? 5. Sa 5 lalaki, isa lang ang nagpastor. Yung isa, nagsima. Yung isa, nagpulis. Pulis yung isa. Mga military. Yung isa, kumukuha na pagpupulis. Criminology. O, di 3. 3 lalaki, walang nagpastor. Si John Albert, nagpastor. O, may isa pang bunso. May isa pang bunso. Hindi alam kung magpapastor ko. Hindi. At least, sa 5 lalaki, may isang nagpastor. Puro lahat yun, sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Na-train sila sa gawain ng Diyos. Dahil manalangin, Panginoon, salamat po. Ang mga lumalaki sa gawain ninyo, nagpapatuloy, naghihintay ng inyong biyaya. Sila yung mga taong nagiging buwan sa aming daigdig. Kaya huwag namin baliwalay, Panginoon, na ang salita ninyo ay aming bulay-bulay, pag-aralan, ipamuhay, ituro, sapagkat nandito ang tunay na buhay. Buhay na pinagpala, maligaya, malusog, nandito ang fulfillment. Nandito lahat. Wala na kami hahanapin pa. Yung mga bagay ng mundo, temporary lang yun. Yung karunungan ng mundo, hanggang mundo lang yun. Hindi na ito kaya pang gamitin sa langit. Sapagkat ang langit ay exact opposite ng daigdig. Kaya hindi namin pwedeng ang mga bagay ng mundo ay dadalhin sa langit. Ang tanging bagay lang ang madadala namin sa langit, Panginoon. The souls of man. The souls of man. Yung mga taong to na aming naakay sa katotohanan, na nagbalik sa inyo, sila yung mga riches namin. Pagdating sa langit. Mangusap po kayo paglalati. Bago tayo magpuras, mga kapatid. Go back to the Word of God, mga kapatid. Huwag natin pang hinayangan na lumalabo mata natin kababasa. Huwag natin pang hinayangan na nauubos ang oras natin kaaral ng salita ng Diyos. Yung bububuli nating panahon sa salita ng Diyos is very precious in the sight of God. Kaya, po ating ilalaan ang ating buhay to the Word of God. Ilalaan din ng Diyos ang kanyang buhay upang bigyan tayo ng maayos at pinagpalang buhay sa mundo ito. Huwag kang titigil sa kayamanan ng sanlibutan. Pagkat ang kayamanan ng sanlibutan ay mandaraya. Ilalayo mo sa Diyos niya. Ilalayo mo sa totoong buhay. Ilalayo mo sa totoong kabuluhan ng buhay. Sa katuwaan. Sa kapayapaan. Pero sa Diyos, sa salita ng Diyos, ilalapit ka sa buhay ng mapayapa, pinagpala, masagana. So, huwag pagbabalik yan. Sinasabi ng iba, gawa lang ng tao yan. Yes, of course. Ang Bible ay sinulat ng tao. Pero sabi ng Bible, ang sumulat ng Biblia ay ginabayan ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. Pinuspos ng Espiritu Santo. Upang ang kanilang pagsusulat ay walang mali, kundi tama. Perfect. Without error. Without addition and omission. So go back to the Bible. Huwag kayong mahihiya. Dala niyo Bible. Mapasok ko sa school, may Bible kayo. Mapasok ko sa trabaho, may Bible kayo. Nagbabasa kayo ng Bible sa opisina. Nananalangin kayo sa opisina. Nakikinig kayo ng mga messages. Kahit doon sa inyong trabaho. Nakikinig kayo ng mga messages. Kasi, iyon ang magiging boses ng Diyos para kayo turuan. At sabi ng Bible, ang naglalayo ng kanyang tainga sa
pakikinig ng salita ng Diyos, ang kanyang panalangin ay karumay-tumay. So, nananalangin ka sa Diyos, bago ka manalangin, read your Bible. Study your Bible. Listen to the Word of God. Then, pray to the Lord. So, tayo lumapit sa harap, tayo pasalamat. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Panginoon, salamat po. Ang iyong salita ay napakaganda. Overall, wala nang ihigit pa. Sa unbeliever, ito'y kamangmangal. Pero sa ating mga Krisyano, this is your wisdom and your power. Help us to love your book and also to share it to someone. Blessing po kami. Blessing po ang aming offering. Pagpalaan niyo ito. Bagi aming pagsasalubong pagkain. Isang may kalusugan na aming ito. Sa pangalan po ng Panginoon. Give